Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na alarma. Ayan, hala, korte kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga karabin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po siguro yung tinatawag nilang slow jaw process kasi ito, rare assets ni Saldico nakalabas ng bansa ayon po yan sa CAAP. Ayan mga kabayan nasaan na yung jaw process na sinasabi mo? President Bongbong Marcos Jr., no? Ito ba ay parte ng sinasabi niyong slow jaw process? Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP na nakalabas na ng bansa ang tatlo sa nasa 10 air assets na konektado kay resigned ako Bicol Representative Saldico. Ayan mga kababayan Ayon po kay CAAP Director General Raul Del Rosario, unang nakalabas ang isang helicopter noong August 20. Sinundan ito ng kanyang Gulfstream 350 noong August 16 at isa pang helicopter noong September 11. Alam nyo na pala bakit nyo pinayagan, diba? Alam nyo lumabas tas pinayagan nyo. Nagtungo sa Singapore ang Gulfstream habang sa Kota Kinabalu sa Malaysia dinala ang dalawang helicopter. Di ba mga kaubayan? Alam po ng ating gobyerno na yung mga air assets ni Saldico ay lumalabas ng bansa. Tapos pinapayagan pa nila. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay kasagsagan na po ng investigasyon sa flood control anomalies Kasi August 20, August 16, and September 11. Kasagsagan na po ito ng investigasyon ng flood control anomalies. Ito nang sinasabi nating jaw process sa mga kaalyado nila. Diba? Ano kayang masasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr., no? Dito po sa paglabas ng mga ari-arian ni Saldico. Palalampasin ba nila ito o gagawa sila ng paraan para maibalik ang mga yon, diba? Gaya nga po ng ginawa nila kay former Congressman Arnie Teves, diba? Ginalugan nila ng bahay. At palaging may press con, diba? Palaging may press con patungkol po kay Arnie Teves. Ano na yung update, di ba? Palagi niya yung laging may update. Ngayon kay Saldico, wala tayong update mga kaubayan. No? Mukhang parang hindi pinag-uusapan talaga ng mainstream media itong si Saldico. Di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, Rimulya, ex-congressman nagdadalawang isip sa pag-tell all sa flood control. Ayan na. Ito po yung sinasabi niyang kaibigan niya, no? Sabi po ni Rimulya dito, umatras sa pag-tell all. Nagdadalawang isip ang sinasabing dating kongresista sa Quezon City na gusto sanang magbigay ng tell all kaugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Nawala I think I said too much. May kopla. Noong nalaman maraming kumausap sa kanya. Pero papatawag pa rin namin. I'm sure after this weekend, ayon kay Rimulya. Bakit mo naman ipapatawag? Rimulya, bakit? Membro ka ba ng ICI, Rimulya? Di ba? Membro ka ba ng investigating team, no?
ng ICI para ikaw ang magpatawag? Ang akala ko kasi ang ombudsman talagang naghihintay lang yan ng mga reklamo no? Pero itong ombudsman Remulla nito kakaiba. Siya mismo ang gumagawa, no, ng mga reklamo. Naisip niyo na po ba kung bakit, may naiisip po ba kayo kung bakit ayaw na mag-tell all nito? Baka kasi hindi pumayag sa kondisyon ni Remulla, no? Alam naman po natin pag sinabing tell all, mga kaubayan, no? Kasama ang Duterte dyan. Hindi pwedeng hindi kasama ang Duterte. Tell all nga Siyempre, ang pinagmulan niyan, Duterte. So, baka may prinsipyo itong dating kongresista, di ba? May prinsipyo na bakit ko naman isasali yung mga Duterte? Wala namang kinalaman yun. Di ba? Baka umayaw sa kondisyon ni Boying Remulla itong dating congressman ng Quezon City. Diba? Ano po kayo mga kabayan, ano pong naiisip nyo? Kasi yun yung biglang pumasok sa isip ko baka umayaw sa kondisyon na gusto mo. Diba? Kasi makondisyon yan sa Remulla. Hindi pwedeng walang kondisyon si Remulla, magti-tell all ka tapos walang kondisyon. May kondisyon yan mga kabayan. Ang tanong, ano ang kondisyon ni Boying Remulla doon sa dating congressman ng Quezon City? At bakit ito umatras sa pag-tell all? Ayan mga kaubayan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po mga kaubayan. At eto pa, pasadahan din po natin to. Nako, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan, ay sobrang pahiya dito sa interview ito. Isang babae po ang in-interview mga kaubayan, no? Si Astra Pimentel, no? Ng NAIC. In-interview po at ito ang sinabi niya. Puro Duterte lang ang sinisisi nila. Ito, pakinggan na nga lang natin to mga kaubayan. Pirinig na lang natin. Lahat na lang kasalanan niya, Opo. Ginagawang kasalanan ni Pangulong Duterte ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Imagine, you have presented yourself to the people to be voted upon because you know that you have a direction. Diba, nung tumakbo ka, confident ka sa sarili mo na kaya mong gampanan ang pagiging Pangulo. So to me, asking help from the people na tulungan siya para maiayos yung is admitting that he is weak and he cannot do it on his own with the help of a few people na yung kanyang choice na kanyang kabinete. Kaya nga po napakahalaga na ang presidente ay marunong mamili ng mga katangian ng mga mamamayang Pilipino. Sino ba ang dapat nasa kabinete mo? Because the problem of the country, hindi dapat na lahat ng mamamayan ay sila ang mag-iisip kung paano lutasin ang problema nila. Kasi sila na nga yung umaasa sa gobyerno. The government with the few, the very choice people, brilliant, may puso, may sigasig at may tapang at siyempre mga hindi tamad, yun dapat ang pinipili ng Pangulo. The fact that he is extending the task na outside of his cabinet members, it's also a testimony that his cabinet is not working dahil kailangan niya pang maghanap ng ibang kakampi para matulungan siyang masalba ang problema ng bayan. So yan mga kabayan, naniniwala ba kayo that the president is weak? Base po dito kay Astra Pimentel mga kabayan, nako. President Bongbong Marcos Jr. humingi ng tulong sa taong bayan para iangat ang ekonomiya. Nako po, anong nangyayari nito? Diba kayo ang dapat na gumagawa ng paraan para maiangat ang ekonomiya ng bansa pero gusto nyo taong bayan pa ang gumawa. Ano kayo siniswerte? Diba? Kaya nga tinawag kayong diba? Kaya nga tinawag kayong public servant, diba? Kasi siniservisyohan ninyo ang taong bayan. Ngayon, gusto nyo hari kayo, kami ang magserbisyo para sa inyo. Feeling nyo, hari talaga kayo, no? Kasi yung mga hari, mga kaubayan, di ba? Kung anong sabihin nila, yun na yun no? The president is different, no?
Taong bayan po ang naglagay sa inyo dyan. Para gawin nyo, para magtrabaho kayo, tapos ngayon papagtrabahuin nyo ang taong bayan. Aray ko po. Anyway, sa ibang balita naman mga kababayan, patungkol naman po kay Curly Gutesa, Sergeant Curly Gutesa. Ito mga karibin natin Si Sergeant Curly Gutesa ay nasa poder pala ng mga Marines. Ito, pakinggan po natin to. Si Gutesa. Kasi everybody's looking for him. Parang nobody seems to know. Hinihintay siya sa NBI noon Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta, sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. So nandun pala sa Philippine Marines mga kabayan, pero bakit pinalalabas ng ilang mga senador na nawawala itong si Curly Gutesa? Bakit hindi ba sila sinabihan? Di ba? Hindi ba sila sinabihan? Hindi ba sila binigyan ng impormasyon? May mga intelligence fund kayo, di ba? Dapat alam nyo yan. Yan, no? Kasi gusto nilang palabasin mga kabayan na tumakas, no? Itong si Gutesa, pinagusto nilang palabasin na ay wala, hindi credible ito kasi hindi na nagpakita, no? Pero yun pala mga kabayan, protektahan lang pala ng Philippine Marines ang kanilang kabaro, di ba? Yan, good job. Ayan mga kabayan, klaro na po hindi po nagtatago si Sergeant Gutesa kung di nandun po sa Philippine Marines. Ayon po yan kay Mike Defensor. Ayan mga kabayan. So ito na, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ngayon nga Ito tingnan ninyo. Ngayon nga na dinismiss na yung kaso ni Villanueva at ng iba pang mga senador na sinira na ang reputasyon sa ngalan ng politika dahil lang namumulitika yung iba, sira na ang kanilang reputasyon. Pero ang korte sinabi sa kanila? They're not guilty o hindi sila na-convict. Iyan yung sinasabi ni Martires na, sandali, hindi namin papel ang humusga. Ang papel namin, kunin yung mga ebidensya, kung may makita kaming probable cause, isampa sa Sandigan Bayan. Ganon ang papel ng ombudsman. Nagkakamali po kasi ng unawa yung iba na ombudsman korte. Ngayon, umaasal korte na naman si Remulla. Pinoprotektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun Let the court now announce that he was convicted. Let us to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court or at the expense of people who have cases before the office of the ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang kinuro sa amin Ang kinuro sa amin at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba? Kung ito lang ang tanong ko ngayon. Pati yung professor, alam ba niya lahat ng kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Hindi. Yan, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret division yun. So now let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito lang kaso ni Joel Villanueva? Ayun, ayan na matinding tanong dyan. Tama siya dito Bakit yan lang ang focus? Ang dami-daming kasong hindi naman in-announce sa media. Ang dami hindi in-announce sa media.
pero nasa record. Bakit kay Villanueva lang? Ha? One, gusto malihis ang issue kay Martin Romualdez. Pangalawa, para siraan si Villanueva. Para talaga durugin si Villanueva at ang focus ay na kay Villanueva at hindi kay Martin Romualdez. Three, para mailigtas ang tunay na mastermind ng korupsyon. So palalaki nila itong issue na ito sa pamamagitan ng mga bayarang media. Yang dami namang kaso sa ombudsman na dinisisyon na namin. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay ombudsman Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni ombudsman Carpio Morales. Okay? Bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman party in interest si Carpio Morales? And why is it also the office of the ombudsman at that time in 2019? Give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case. Alam mo, alinaw nito putang ina, tanga na lang, hindi makaunawa nito, tanga na lang. Bakit mo ibibigyan yung una, hindi naman na siya ombudsman. Pangalawa, hindi naman ombudsman si Remulla pa at that time na nag-decide siya. Sino bibigyan niya ng kopya? Yung mga respondent, yung mga tao na kasama dun sa kaso. Yung inaakusahan, yung respondent at saka yung, siyempre yung korte. Bakit ba kasi? Remulla, grabe interest mo dito. Anong meron? Ligtas mo si Martin? Ligtas mo ba? Ha? Ganun ba ginagawa mo dyan? Okay, former ombudsman. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing: you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities, and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? No. Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. The word people is used in unqualified terms, meaning to say he should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita. It's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating, guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court sa Sandigan ba, inakwit itong taong ito? Diba ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Once the complaint or once the case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So, pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ko na hindi, guilty yan eh. Yung waldas ng pera yan eh. Ikinakwit ng court. Itong manim na sa yung utak ng taong bayan na nagwaldas ka ng Batwala. pera ito. Ayun. Hindi ba siniraan ko yung taong yon? I am not saying I am protecting the guilty. No. Mali yun. That is taken out of context. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.